katayuan sa hirap na kinakaharap ng marami nating kababayan na nagbabayad ng buwis. Una, sa mahinang negosyo. Pangalawa, sa hirap ng dahil ang ekonomiya ay may mabigat na hamon sa ating lahat at sa nangyayari sa mundo. Mas minabuti namin na unawain ang mamamayan at bigyan ng tamang pansin ang hirap na pinakarap ng ating nasasakit. So today is the chance, and this will last up to December 31. This will last up to December 31. Point B is that you have more elbow room or ample time to recover from that hardship. At ang obligasyon ng tao ay matugunan niya naman sa kanyang pamahalaan. Pangalawa, sa mga napabali-balitang mga pang-aabuso na ginawa ng ilang individual na amin namang sinisiyasat yan sa mga naturang ahensya ng lokal na pamahalaan. So lahat ng maling entry, it's time for you to go out and clean your books, your declaration. Take this opportunity, after which, that's it, pansit. Mabigat po kasi ang penalties and charges. Napakabigat. Mas mahal pa siya sa principal obligation. And gusto lang namin din ipapatid ang mensahe sa inyo na uunawaan namin ang kalalagayan ninyo noong panahon na ginikipit kayo ng City Hall. We start from zero. Again, but at least it's a good thing because anything above zero is positive. We'll do better. We'll change ourselves. We'll police ourselves. We need your help also to fulfill your obligation as businessmen, investors, and the citizen for taxpayers. Bilang ganti at sukli sa pagtitiwala ninyo sa pamahalaan ng lungsod, bagay naman na kami magbubuti sa aming tungkulin. And we will confront every problems. Kayo, loobin nawa ng Diyos na bigyan kami ng lakas na pangangatawan at malabong na kaisipan na harapin nila. But let's start anew. Katulad ng mga nasabi ng mga matatanda, pag nagsimula ka ng tama, matatapos ka ng tama. And today, you're a witness. We will correct everything what happened in the past. We will move on without hatred and vengeance, without anger against our opponent, but anger against our problem, to confront it. Firm, decisive, and focused. Yun naman po ang balik namin sa inyo, mga kababayan namin sa Luzon. So, again, we owe it to our Vice Mayor's leadership, Vice Mayor Chia Jesa, our majority floor leader, the members of the Sangguniang. More to come. As we have promised to our people, on the first week, we will confront the filth of the city, the chaos in the city. On the second week, which is our second week, we are now going to address the healthcare problems of the city. On the third week, we start curing and healing and correcting our fiscal management of the city. And we will continue to innovate and create some ideas, and I hope that the City Council will continue to support the administration. Total, obligasyon natin naman talaga na maglingkod sa taong bayan. Kaya katulad na nasabi ko na dati sa mga konsiha, manaig sana sa inyo ang inyong naging desisyon nung unang araw na kayo nag-isip na sumama sa paglilingkod sa bayan. Anything other than that is noise. And don't be disturbed by noise.
hindi lahat ng asong kumakahol pinapatok. For us to move further, move forward, we'll do it inch by inch, meters by meters, with consistency. One way or another, dadako din naman tayo sa ninanais nating puntahan para sa ating mga kababayan. Again, thank you very much. Ladies and gentlemen, friends in the media, you may now ask your question if you are interested to ask. If not, we move on. I'm going to one of the hospital again. Kasi yung dating direktor, kinuha yung aircon ng emergency. Dahil ano daw, donation daw yun sa kanya. Pati TV. Ano talaga, mana-mana lang. Naawa naman ako sa Justin. Pero that's what I run their defense. Yes, hindi kita mapansin kasi ang dilim. Nagkami pa. Pinagkakahan ko lang lagi yung sitwasyon ko. Kung isa-isa na sa kumagdala. Ito serious na yun. Kasi marami rin magtatanong yung sa amnesty na pagdala. Yung sa Betong Olistan. Mula kailan to? 3 years overdue. Lahat ng coverage ng kasi gusto natin talaga yung tama. Siyempre, marami naman nahihirapan ilabas. Lalo na ng pandemya. Malamang yan, maraming tumukod. Ito, new government, trying to, gusto namin pahabain ang kamay namin ng maraming mayakap. Ito, pangalawang tanong, may kimento ka nun sa mga caucus mo. Tama ba yun? Meron pinutungan ng mga, yung sinasabi kong zoning na gano'n. Yes. Kung yung ba mag-complain, magsasampa ka ng kaso sa ombudsman. Of course, hindi lang, pati kriminal. Lahat. Administrative and criminal. Kung sino responsable. We'll throw the books to them. Kung sino responsable. Pwede mo isulat yun. Yes. Gusto mo, sabihin ko na ngayon. Sa bibig ko. Lahat ng inapi, inabuso. Ito yung kasama din yun. Yung mga misdeclaration na ginawa ng taong gobyerno. Kaya nga kami umaako sa ganito. Para lumuwag ang damdamin ng tao. Kasi pagka mali ang pinagawa sa kanila, kunwaring itinama, habang buhay silang mali, madadala sila sa farm. Kasi sa farm may baka. Ano naman ang ginagawa sa baka? O magiging katasa sila taon-taon ng taong gobyerno. With this, once they're cleared, they are updated, wala nang pagkakamaling whether sinadya o hindi sinadya. Dahil sa sirkumstansya, kaya ako nananawagan. Lahat ng inapi, inabuso ng zoning, kasi may bago na tayo ngayon na group of zoning board. Si De Leon, magaling yun. Oo, magaling yun. Naging undersecretary yun ng pamahalaan. Ngayon, to give justice to those individuals or corporation, lahat ng inabuso at nakatikim ng abuso na napagkaitan ng justisya sa zoning board. Ito, pumunta kayo sa amin. You file a official complaint, we'll go after them. But that answers your question. Hindi mo nagtatanong sa akin. Ay, ikaw mo. Alam mo, there was an incident, a report incident. Isang matanda. Pabalik-balik doon sa zoning. Sana nga, nakikinig siya ngayon. Sana nga, nanonood siya ngayon. Para yung chismis maging factual, then we'll act on the matter. Kawawa naman. Pero yung matanda na. Hihilag po doon sa atin. Talagang pumutok yung galit ng tao. Tsaka maingay yung zoning nun. Hindi, sa kayo zoning ng araw, napasin nyo, Ingay. maliit lang yung class, walang nakakapasok sa opisina. Over the counter lang. Tsaka ang zoning, nakaiwala yun. Hindi, basta negosyante, taxpayers, developer. Welcome po kayo sa Maynila. Kung kayo'y inabuso ng karama. For us to act properly, para hindi naman tayo lip service. Bigyan nyo kami na equipo o gamit to give justice for you and go after these crooks in government. Pero at least now we're saying, as a matter of public policy,
as a matter of statement and direction of the local chief executive, ito ang direction. Habulin namin. And we will not tolerate. Yun naman ang, if I may put that in right perspective, the very least, guarantee na isa. Oy, di siya rin. Ha? Sino ba yung dating head ng zoning? Huwag na natin pakalaman. Baka sabihin na muli ka pa ako. Basta everyone, not even the head. Alam mo yun? Not even the head. Anyone. Ang dami kasi kaysa puro chismis. Ang dami kami. But moving on, nililisin namin yung kahensya na yan. Ayan, gasoline station, pulinarya, yung mga nabiktima nila, o mga pulinarya, mga gasoline station, tapos small businesses, big businesses, saka yung pati yung nagpapaayos ng 30 square meter, 50 square meter na apartment nila na inutang lang sa pag-ibig. I hope you're watching. I hope you're watching. Come. And we'll give justice for you. We'll seek justice for you. Anyone? Pero ba? Okay na po. Oh, Bambi, parang masikip yung damit mo. O lumalaki ka lang. Oh, sige, maraming salamat sa inyo. Again, pwede ko ba yung maimbitahan yung mga kusyal natin dito man lang sa aming seremonya. Pinagirapan nyo. Picture lang po. Pwede ba nalagay kayo pamalo sa tulog?